Yeah, so good morning, everyone. So today is the start of our fourth quarter. So this will be our week 1 lesson. So, of course, andito na tayo sa pinaka-final quarter natin. Kaya dapat matuloy na natin o pagsumita pa na natin alusin yung ating learning activities, yung ating mga outputs. No? So, today, we will be discussing a new lesson for fourth quarter. And isa ito sa pinakamahalaga din na pag-uusapan natin tungkol sa isa sa mga lesson ng ika-4 na markahan o ng fourth quarter sa contemporary issue. And ang ating aralin, 1, ay ang tinatawag na konsepto at katuturan ng pagkamamamayan. So makikita niyo sa picture natin, meron tayo ditong meron tayong larawan ng mga tao, which I believe ay mga Pilipino. No, pinapakita dito yung masayang itsura or mukha ng mga Pilipinong bilang mamamayan. Okay? Yan. So, bago ang lahat, ay pag-usapan muna natin kung ano yung pamantayan ng pagkatuto natin sa araw na ito. Kumbaga, ito yung batayan ng ating pag-aaral na gagawin ngayon. Ito yung pinaka-general objective natin. Okay? Which is na ipaliliwanag ang kahalagahan ng aktibong mamamayan. So, from the word, aktibong mamamayan. Okay? Tingnan natin. Yung kasunod. So, meron din tayo ditong mga specific na layunin or objectives na ito yung dapat na ma-attain natin after ng lesson na ito. So, number 1 is ang nasusuri ang pagbabago sa kahulugan ng pagkamamamayan. Sunod naman ay nalalaman ang legal na basihan ng pagkamamamayan. Ikatlo ay napahahalagahan ang papel na ginagampanan ng isang mamamayan sa lipunan. So, yung nakasama dyan na yung kanyang code. So, what's next? So, yung ating panimulang gawain, ito yung binigay ko sa inyo kanina sa ating group chat, which is gawain sa pagkatuto bilang 1. Ang title na is sa aking palagay. Saan? Ito yung gagawin or ginawa ninyo. Subukin ng paunang kaalaman sa pamamagitan ng pagdurugtong ng salita o mga salita sa pahayag na sa aking palagay. Samantalang, pagkatapos itong gawin ay personal na pasahin or i-check or i-assess ninyo yung sarili ninyo tungkol sa inyong pagnanais na maunawaan yung mga nabanggit na paksa sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kulay sa puso. Diba doon sa gilid nun ay merong mga heart shape na kung saan kukulayan nyo sila, no? Batay sa kagustuhan nyo na maunawaan yung particular na topic na yon. Maingin si Shopee. Okay, Marshall muna. Okay, so dahil dyan, dilaw ang ikukulay ninyo kung mababa ang pagnanais na maunawaan. Kahel or orange naman kung katamtaman ang pagnanais na maunawaan. At pula naman kung mataas ang pagnanais ninyo na maunawaan yung lesson na yun. Okay. Yan. So, ito yung kaninang binigay ko sa inyo sa ating group chat. Yan. So, basahin nyo natin, but then, i-check na lang natin yung inyong mga gawa. Since tayo naman ay modular distance learning. Okay. Sa aking palagay, so itong mga babasahin ko, ito yung mga nakalagay doon. Na i-rate nyo yung sarili nyo batay sa gaano nyo ba kagusto na maunawaan yung particular na topic na yon. So, sa aking palagay, ang pagkamamamayan o citizenship ay yan. So, susulatan nyo ito ng inyong paunang kaalaman. At the same time, lalagyan nyo siya ng kulay, kung yellow, orange, at yung isa pa, balikan na natin, ano ba yung kulay na yun? Orange at, balikan natin. Ayan, dalawa lang pala. Dilaw at kahel or orange. Okay, so going back.
Yan, ating panimulang gawain. Yan. So yung second, sa aking palagay, ang aktibong pagkamamamayan naman ay maipapakita sa pamamagitan ng blank. Okay, next ay ang sa aking palagay, ito ay mahalaga sapagkat blank. So you have to write kung ano yung mga schema or paunang kaalaman ninyo tungkol doon sa mga konseptong nabanggit natin. Okay, at the same time, ay kukulayin nyo yung tatlong heart sa ibaba. Okay. Yan. Okay. So yung pinaka-topic natin today or paksa natin ay ang legal na pananaw ng pagkamamamayan. So siguro narinig nyo na lagi yung salitang pagkamamamayan. Okay, pero syempre, dadaanan natin kung ano yung historical background or kasaysayan ng salitang pagkamamamayan. So bago dyan, bigyan nga natin siya ng maikling description or definition kung ano ba yung citizenship or pagkamamamayan. So according sa ating reference, sa ating module, ang citizenship o pagkamamamayan ay kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado ay maaaring iugat sa kasaysayan ng daigdig. Ayan. Maaari din daw itong iugat sa kasaysayan ng daigdig. So, ibig sabihin, ang pagkamamamayan, ito yung kalagayan natin sa lipunan or katayuan natin sa lipunan bilang miyembro ng isang community natin. Okay? Pero syempre, itong mga mamamayan na to, may mga kalakip itong tungkulin o responsibilidad. Tingnan pa natin ano yung kasunod na definition nito. Yan. So kanina nabanggit ko sa inyo na dadaanan natin yung kasaysayan or historical background ng salitang pagkamamamayan or citizenship. Actually, long before in the history, itong citizenship na to ay nauna nang nabanggit sa panahon ng kasaysayan ng mga Griego. No? Sila yung mga taga-Gresya, okay, sa Europe. Now, according dito, tinatayang panahon ng kabihas ng Griego nang umusbong ang konsepto ng citizen. Ang kabihas ng Griego ay binubuo ng mga lungsod-estado na tinatawag na polis. So, tingnan nyo yung nasa kabila, yung nasa picture natin dito. Okay? So, sa Greece before, ay merong mga tinatawag na polis, kung saan ito yung mga city-state or lungsod-estado na kung saan merong sariling pamayanan, may community doon sa lugar na yon, at ang mga tawag sa taong nakatira doon ay citizen. Okay? Citizen or mamamayan. Now, ano ba yung kahulugan ng police? Another definition, no? So, ito ay isang lipunan na binubuo ng mga taong may iisang pagkakakilanlan at iisang mithiin. Ang police ay binubuo ng mga citizen na limitado lamang sa kalalakihan. So, meaning, sino lang daw ang tinatawag na citizen noon sa lungsod-estado sa Greece? Okay, so mga lalaki lamang. No? Sila lang yung kinoconsider na citizen sa lungsod-estado or sa polis sa Greece noon. Okay? Yan, tingnan natin kung bakit, no? Yan, sige, tingnan natin. Okay, so dito sa kabila, ito yung pinaka-closer picture ng police or city-state. Yan. So, ito yung ilan sa mga katangian ng sinaunang citizen sa Gresya. Okay, tingnan natin. So, first, limitado ang pagiging citizen sa mga kalalakihan kung saan ang isang citizen ay may kalakip na karapatan at pribilehiyo. So, again, lalaki lang sila. So, yung mga babae, parte sila ng komunidad ng sinaunang Gresya, pero hindi sila tinatawag na citizen. Okay? Kasi nga, limited lang or term lang yon para sa mga lalaki sa Gresya. Okay, ayon sa orador na si Persiles, hindi lamang sarili ang iniisip ng mga citizen, kundi maging ang kalagayan ng isang estado. So ano ba yung estado? Yung estado, ito yung bansa. No? Or kung sa maliit na pananaw ng kasaysayan sa Gresya, ito yung city-state nila mismo, yung polis. Okay, na ang isang citizen daw, hindi lang yung sarili niyang iniisip niya. Okay, kalakip ng pagiging citizen niya, of course, ay
yung pag-iisip ng kalagayan ng kanyang lipunan. Okay? Ang isang citizen ay inaasahan na makilahok sa mga gawain sa polis tulad ng paglahok sa pampublikong assembleya at paglilitis. So, we say assembleya, meeting, no, meeting. So, kapag ikaw daw ay citizen sa panahon na yan ng Gresya, ay parte daw ng pagiging mamamayan mo o pagkamamamayan mo ang makikilahok ka sa mga gawain sa lipunan. Particular na yung assembly or pagmi-meeting sa inyong lipunan at yung mga paglilitis na ginagawa. No? Halimbawa, may mga nagkakasala. Yan. Parte ka doon, nakikilahok ka doon. Okay? Next, ang isang citizen ay maaring politiko, administrador, husgado at sundalo. So pansinin ninyo, dahil sa Gresya, lalaki lang yung tinatawag na citizen, mostly sila ay may tungkulin or may trabaho sa lipunan. So they can be involved sa politika, pwedeng sila ay administrador o namumuno, judge o husgado, at sundalo. Okay? Yan. So, very short history lang naman ng tinatawag nating pagkamamamayan or citizen. Now, nagkaroon ng makabagong konsepto ng pagkamamamayan. Kasi yung tinalakay natin kanina, sa Greece yun. No, that's long time ago. Pero ngayon, paano ba tinitingnan ang tinatawag nating mamamayan or citizen? Tingnan natin. Okay? So, ayon kay Murray Clark Havens noong 1981, ang citizenship ay ugnayan ng isang individual at ng estado. So, yung nakikita nyo dito ay si Murray Clark Havens. Okay? So, siya yung nagsabi niyan na ang citizenship daw ay ugnayan ng tao o ng individual at ng estado. So, paano nasabing may ugnayan? No? Maari ugnayan kasi kalapit ng pagiging citizen mo ng isang lugar o bansa ay meron kang tungkulin. At yung tungkulin na yon ay ang nag-uugnay sa iyo bilang individual at sa iyong estado o sa iyong bansa. Okay? Paano pa kaya yung nakasaad dito? Tingnan natin. Yan. Makabagong konsepto ng pagkamamamayan, ito ay tumutukoy sa pagiging miyembro ng isang individual sa isang estado. Ito yung citizenship or pagkamamamayan. Kung saan bilang isang citizen, siya ay ginawaran ng mga karapatan at tungkulin. Okay? So, ibig sabihin, ang pagiging mamamayan daw natin o citizen ay merong kalakip na karapatan at mga tungkulin. Karapatan kasi bilang individual, meron kang karapatan. Okay? Na ito yung hindi mawawala sa iyo. At kailangan to para mapanatiling maayos ang kalagayan ng bawat isa sa lipunan. At the same time, may karapatan ka, pero meron ka rin tungkulin. No? Para sa, hindi lamang sa sarili mo, kundi para sa lipunan ginagalawan mo. So meron kang task, kumbaga, no? Meron kang gagawin. Okay? Sa iyong lipunan. Hindi ka lang mamamayan na kain, tulong, laro, hindi lang yun. Pagka mamamayan, mas malawak na meron kang gampanin or papel na gagampanan sa lipunan mo. Okay. Sa Pilipinas, nakasaad sa Saligang Batas 1987 ang legal na basehan ng pagkamamamayan. Okay. Yan. So, meron lang akong mga ilang tanong dito. Paano mo ba masasabi na ikaw ay mamamayan ng isang bansa? Yan. Ikaw nga ba ay isang mamamayang Pilipino? So kung ikaw nga ay mamamayang Pilipino, sabi mo, paano mo nasabi? Okay? Ano yung basehan mo? Yan. Tulad nga ng anong to dito, ano ang maaari nating maging basehan upang matukoy ang pagkamamamayan ng isang tao? Ano yung patibay mo na ikaw ay mamamayan na ng isang bansa ngayon? Okay? Kasi halimbawa, kahit ako, sabihin kong Pilipino ako, ano yung basehan ko para maniwala na Pilipino nga talaga ako? Okay? So, tingnan natin. Okay. So, isa sa pinaka-basehan or legal na basehan ng
pagiging isang mamamayan mo na Pilipino, dito yan sa ating bansa, ay ang tinatawag nating Saligang Batas 1987. Ano ba yung nakapaloob dyan? Ano nga ba yung Saligang Batas ng 1987? So, ito ay ang pinakamataas na batas ng isang bansa at nakasulat dito ang mahalagang batas na dapat sundin ng mamamayan. So, ito yung Saligang Batas or Constitution natin ay kalipunan, no, ng mga batas na pumoprotekta sa bawat karapatan ng mga Pilipino. Okay? At ito yung basihan natin para masabi natin na ikaw o tayo ay talagang mamamayan ng Pilipinas. Ikaw ay Pilipino. Yan. So, babanggitin ko yung ilan sa mga artikulo or articles na basehan or legal na basehan or batayan ng pagiging mamamayan natin. Yan. So, according sa Section 1 ng Article 4, pagkamamamayan. So, ang Article 4 ay parte ng ating konstitusyon kung saan mababasa mo yung mga nakasaad na batas na basehan ng pagkamamamayang Pilipino. Okay, so number 1. Ang sumusunod ay mamamayan ng Pilipinas kung, ando sa Section 1. Number 1, yaong mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagpapatibay ng saligang batas na ito, ng Constitution. Yan. Number 2, yaong mga ama o ang ina ay mamamayan ng Pilipinas, meaning ang magulang mo, both, ay Pilipino. Second or third, yaong mga isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 na ang mga ina ay Pilipino na pumili ng pagkamamamayang Pilipino, pagsapit sa karampatang gulang, at yung pang-apat, yaong mga naging mamamayan ayon sa batas. Okay? Section 2. Ang katutubong inianak na mamamayan ay yaong mamamayan ng Pilipinas mula sa pagsilang na wala ng kinakailangang gampanan anumang hakbangin upang matamo o malubos ang kanilang pagkamamamayang Pilipino. Yaong mga nagpasa na maging mamamayang Pilipino ayon sa Section 1, Talataan 3, nito ay dapat ituring na katutubong inianak na mamamayan. So, ibig sabihin daw dun sa Section 2, no, kung ikaw ay katutubong inianak ng parehong Pilipino, automatic ikaw ay mamamayang Pilipino. Yan. Next. So, meron tayong mga pictures dito, no? So, etong dalawa na nandito ay mga prinsipyo ng pagkamamamayan, no, batay sa kapanganakan ng isang tao. So, pagkapanganak mo pa lang, masasabi na agad ang iyong pagkamamamayan, no? Batay sa dalawang prinsipyo na ito. At batay din sa kung ano sa dalawang ito ang sinusunod ng bansang pinanggalingan mo o kung saan ka mamamayan. So, ang number 1 natin ay ang jus sanguinis. Number 2 ay ang jus soli. So, ano ba itong jus sanguinis at jus soli na to? Yan. So, pag jus sanguinis ay ang pagkamamamayan ng isang tao ay nakabatay sa pagkamamamayan ng kanyang mga magulang o ng isa sa kanyang mga magulang. Ito ay ang prinsipyong sinusunod sa Pilipinas. So, ang ibig sabihin nito, pag ang parehong magulang mo ay Pilipino, automatic, kung ikaw ay pinanganak nila ng mama mo na Pilipino din, ay automatic ang iyong pagkamamamayan ay Pilipino. Pag isa naman sa kanila ay Pilipino, halimbawa ang nanay mo ay Pilipino at ang tatay mo ay Hapon, Pilipino ka pa rin ba? Yes, Pilipino ka pa rin. May pagkamamamayang Pilipino ka pa rin dahil according sa jus sanguinis na sinusunod ng ating bansa, no, kahit isa sa magulang mo ay Pilipino, ikaw ay maituturing na mamamayang Pilipino. Okay.
Yan. Next, ang jus soli. Ang jus soli naman ay ang pagkamamamayan ng isang tao na nakabatay sa lugar kung saan ka ipinanganak. No? Etong jus soli ay isa sa sinusunod na batas or prinsipyo ng Amerika. Actually, dalawa. Ang jus sanguinis at jus soli ay parehong sinusunod ng United States of America bilang prinsipyo ng pagkamamamayan ng isang tao batay sa kanyang kapanganakan. Okay? Yan. That's why yung mga nasa picture na makikita nyo ay perfect example ng dalawang prinsipyo na yan. Okay. So next naman. Yan. So dalawang uri ng mamamayan sa Pilipinas. Yan. So actually, yung mga pinapakita natin slide sa inyo ay magkakaugnay. No? So itong mga slides lang na iba na to ay specific example na binibigay natin para mas maunawaan yung maigi yung konsepto ng pagkamamamayan na dinidiscuss natin ngayon. Okay. So dalawang uri ng mamamayan sa Pilipinas. Number one is yung likas or katutubo. Okay, kung saan, ano ito? Sila yung mga anak ng mag-asawang Pilipino or isa man lang, no, sa mga magulang nito. Okay, so ito ay halimbawa ng anong prinsipyo? Yes, so ito ay ang prinsipyo ng jus sanguinis. Okay, while yung isa naman ay ang naturalized, no? Naturalized, kung saan ito naman ay hindi siya Filipino, as in hindi siya pinanganak dito at hindi rin anak ng kahit isang Pilipino man lang. Pero tinawag siyang naturalized dahil sila yung mga dayuhan na sumailalim sa proseso ng naturalisasyon kung kaya naging legal silang Pilipino. Okay, di ba pagka ang isang dayuhan ay pumapasok sa isang bansa nang walang papeles, ay alien ang tawag doon. Hindi yung alien na napapanood nyo, no, sa science or sa mga movie. Hindi yun. Alien kasi illegal silang pumasok sa ating bansa. Pwede silang makapasok kung sila ay mga tourist lamang. Pero syempre dapat with supporting documents. Pero etong naturalisado na to, sila yung dumaan sa proseso ng naturalisasyon. No, ano ba yung naturalisasyon? Ito yung kung saan yung isang tao ay manunumpa. Okay? O yung isang dayuhan ay manunumpa sa konstitusyon or sa ligong batas ng isang bansa. At nararapat na kung ikaw ay nagnanais ka na maging naturalized Pilipino, ito yung pinag-uusapan natin sa bansa natin mismo, dapat ay marunong kang magsalita ng lengguwaheng Pilipino. Okay? Another ay ikaw din ay maalam sa kulturang Pilipino, no? At nakikita sa iyo yung expression or yung paggamit or pagtanggap sa kulturang ito. And then of course, to make it legal, syempre may mga documents kang ipapasa, and then ito na yung manunumpa ka sa konstitusyon or sa saligang batas ng ating bansa, ng Pilipinas, para ikaw ay maging legal ng Pilipino. Okay? So paano yun? Itatakwil mo ba yung pagkamamamayan mo? Siyempre. Okay? Kasi kumbaga, inililipat mo na yung iyong pagkamamamayan sa bansa kung saan ka nanumpa. Okay? Kung saan ka nagpalit ng iyong pagkamamamayan. Kasi naturalization meaning itinatatwa mo na or pinapalitan mo na yung iyong citizenship or pagkamamamayan. Okay, so yun. Okay. So, ano yung mga, or sino yung mga example natin ng naturalized Filipino? For example, si Daniel Matsunaga. Okay, so Daniel Matsunaga ay isang dayuhan na artista or modelo na siya ay nagpa-naturalized Filipino na. Who else? Ryan Bang, no? Who is South Korean, pero nagpa-naturalize Filipino na siya. Okay?
Yan. Pero hindi yun ganun kadali. So may mga qualifications and requirements na dapat mong maibigay at or isupply sa ating government para ma-approve nila yung request mo ng naturalization. Okay? Yan. Okay. So ano pa ba? Okay. Section 3 ng Article 4 pa rin, ang pagkamamamayan sa ating Saligang Batas ng 1987 ay ang pagkamamamayang Pilipino ay maaring mawala o muling matamo sa paraang itinatadhana ng batas. Ibig sabihin, pwede palang mawala ang pagkamamamayang Pilipino mo. Okay, so tingnan natin paano. Or pwede ring maibalik ito. Okay, paano? Yan. So tingnan natin yung dahilan ng pagkawala ng pagkamamamayan. Una, kung siya ay sasailalim sa proseso ng naturalisasyon or panunumpa ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa. So ito yung kaka-explain ko lang kanina, no? Halimbawa ako, Filipino ako, nag-migrate ako sa US. Yan. And nag-decide ako na magpalit na ng aking citizenship. So of course, ang gagawin ko, manunumpa ako sa saligang batas ng United States, no? Para palitan yung aking pagka-Pilipino. Okay? And syempre, pagka ikaw ay naturalized American na, yung mga privileges, no, karapatan ng isang American ay mapapasa iyo na din. Okay? Same thing sa atin kung magiging naturalized Filipino ka. Okay? Another, tumakas sa hukbong sandatahan ng ating bansa kapag may digmaan. So, akalain mo, pwede palang mawala ang iyong pagkamamamayang Pilipino kung ikaw ay tumakas sa hukbong sandatahan ng ating bansa tuwing may digmaan. So, sino kaya to? Halimbawa, ikaw ay isang sundalo. Nanumpa ka bilang sundalo na ipagtatanggol mo ang ating bansa. Pero ang nangyari ay tumakas ka at hindi ka lumaban sa gera, sa digmaan. Hindi, tinakbuhan mo ang iyong tungkulin. So, pwedeng mawala ang iyong pagkamamamayang Pilipino. Next, nawala na ang visa ng naturalisasyon. Okay, kasi ang naturalization, kumbaga, may expiration din siya. No? So, may expiration din siya. So, kailangan, i-re-apply mo siya. Okay, yung naturalization. Anyway, siguro magkakaroon tayo ng another set of discussion about naturalization para mas maintindihan natin. Okay, sige, next. Okay, asan ba yung next natin? Yan. Section 4, mananatiling angkin ang kanilang pagkamamamayan ng mamamayan ng Pilipinas na mag-asawa ng mga dayuhan, matangi kung sa kanilang kagagawan o pagkukulang, sila ay tuturing sa ilalim ng batas na nagtakwil nito. So halimbawa, no, ako isang Pilipino ay nag-asawa ako ng isang Amerikano. Okay? Ang citizenship ko ay Pilipino pa rin. Okay? Yan. Mawawala lang yun kung halimbawa, no, according dyan, kung halimbawa, nagpapalit ako ng pagkamamamayan ko sa ibang bansa. Okay? Halimbawa, dinala ko ng napang-asawa ko sa ibang bansa. Siyempre, tumagal ako doon ako titira habang buhay. So, pwede ako magpapalit ng aking citizenship. Okay, alin pa? Meron pa dito. Okay, matangi kung sa kanilang kagagawan o pagkukulang, sila ay tuturing sa ilalim ng batas na nagtakwil nito. Tulad ng binanggit natin kanina, no, na pwedeng maalis ang iyong pagkamamamayan kung ikaw ay tumalikod sa tungkulin mo sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. So, yun lang yung tinatalakay nito. Okay, next ay ang Section 5. Ang dalawahang katapatan ng pagkamamamayan or ng mamamayan ay salungat sa kapakanang pambansa at dapat lapatan ng kaukulang batas. Ang dalawahang katapatan ng ng mamamayan ay salungat sa kapakanang pambansa at dapat lapatan ng kaukulang batas. So, ito naman ay tumatalakay sa tinatawag nating dual citizenship. No? So, pagka ikaw ay may dual citizenship, syempre, pag nag-reach ka na doon sa tamang edad mo,
okay, which is 18 years old, pwede ka nang pumili ng iyong pagkamamamayan. Okay? So, yan yun. Okay, next. Yan. Sige, bago tayo dumako dyan, I hope na naging malinaw ang ating discussion. Tungkol sa pagkamamamayan ng isang tao. So again, ang batayan or ang legal na batayan ng pagkamamamayan ng isang tao ay ang Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987. Dito yon sa ating batas. And then meron tayong 5 section doon na kung saan nakasaad sa mga batas na ito kung paano na ang isang tao ay maituturing na mamamayang Pilipino. Okay? So meron din tayong nabanggit kanina kung paano mawawala ang ating pagkamamamayang Pilipino. Okay. So anyway, pwede niyong balikan mamaya pag na-upload na natin yung ating PowerPoint slide. Okay. Ayan. Sige. Another thing pala, bago ko malimutan, meron din tayong 2 prinsipyo ng pagkamamamayan batay sa kapanganakan ng isang tao. So yung first is jus sanguinis, kung saan ang pagkamamamayan ng isang tao ay nakabatay, okay, sa pagkamamamayan ng kanyang magulang. Okay, yung dugo na magulang, kung saan siya galing. Okay? Yan. Next naman ay ang jus soli, kung saan ang pagkamamamayan ng isang tao ay nakabatay naman sa lugar kung saan siya ipinanganak. Okay? Yan. So, dahil tapos na tayo sa ating short discussion, let's proceed on gawain sa pagkatuto bilang 2. So, ito yung tinatawag nating daloy ng kaalaman, kung saan may mga makikita kayong graphic o may graphic organizer tayo dyan. Okay? Na ang gagawin ninyo ay pupunan ito ng mga hinihinging impormasyon base doon sa binasa niyong teksto kanina. And of course, pwede niyong pagbasihan yung discussion na ginawa natin. Kasi ginawa natin mas simple yung ating discussion para mas maunawaan ninyo. Okay? Ayan. Punan ito ng hinihinging impormasyon batay sa teksto at ilustrasyong iyong binasa tungkol sa konsepto ng pagkamamamayan. Yan. So, una dito, so ang una natin ay ito, sunod ay ito, and then ito, and then this one, and then ito, at panghuli ay ito. So, sa bawat arrow ay merong nakalagay na incomplete sentence na pupunuan ninyo. Okay, batay sa diniscuss natin. Yan. So sige, basahin natin. Sa unang arrow, nagmula ang konsepto ng pagkamamamayan sa saan kaya? Yan, pinag-aralan natin yan kanina, unang-una. Next, ayon kay Murray Clark Havens, ang pagkamamamayan ay, according daw kay Murray, ano yung pagkamamamayan? So ito yung makabagong konsepto ng pagkamamamayan. Yan. Nakasaad sa blank ang legal na basihan ng pagkamamamayan ng mga Pilipino. Next, sang-ayon sa nabanggit ng batas, ang aking pagkamamamayan ay, batay daw doon sa mga diniscuss natin legal na batayan ng pagiging mamamayang Pilipino. Yan. Ano na daw ngayon? Batay sa iyong pagkaunawa ang iyong pagkamamamayan. Yan. Maaaring mawala ang pagkamamamayang Pilipino kung nabanggit natin yan kanina. And then last, ang mga prinsipyong ginagamit sa pagkamamamayan ay tinatawag na ano kaya? By the way, yung prinsipyong tinutukoy natin dito ay yung 2 prinsipyo ng pagkamamamayan batay sa kapanganakan ng isang tao. Okay? Yan. So, tingin ko ay maraming makaka-perfect dito. Dahil very simple lang yung ating gawain number 2. Okay? Pwede naman itong direct to the point. Kasi ito ay batay na sa iyong pagkaunawa sa ating diniscuss. Okay, yan. Siyempre, checkan din natin yan. Okay, so make sure na tama ang inyong magiging
sagot. Okay. So, bilang panghuli, okay, panghuli nating gawain. Yan. So, nais ko na kumplituhin ninyo ang salita o ang sentence na nasa PowerPoint natin, PowerPoint slide natin. Ang aking pagkamamamayan ay blank dahil blank. Okay? So, mula sa sentence na ito, ilalahad mo kung ano sa iyong palagay ang iyong pagkamamamayan at bakit, no? Doon sa patlang na dahil, no? Papaliwanag mo paano mo nasabi na ang iyong pagkamamamayan ay ganito, ganyan. Okay? Siyempre, batay pa rin sa iyong pagkaunawa ng ating lesson. So, ito naman ay maaari niyong isulat sa inyong papel na sinulatan ng inyong sagot. No? So, hindi natin check lahat kasi online. So, ang inyong gagawin ay isusulat sa papel, sa sagutang papel, and then doon sa may mga kakayahan na picturean ang kanilang output, ay pwede niyong picturean and then isend na lang sa akin sa paraan or sa email or kung saan nyo or kung saan man ninyo kayang ma-send yung inyong mga sagot. Pero kung hindi naman, pwede namang sa next schedule na lang natin ang retrieval ng ating mga output. Okay? So I hope na marami kayong natutunan and gamitin natin yung ating mga natutunan dahil alam naman natin lahat na lamang ang may alahan. So mas maganda na yung ating mga nalaman, yung mga konsepto ay mapanatili natin sa ating isip. No? Para kung halimbawa ay merong may hindi nakakalam, maaari mong ibahagi yung iyong mga napag-aralan o natutunan sa ating klase ngayong araw. Okay, so dahil dyan, maraming salamat sa inyong pakikinig and paalam sa inyong lahat.